Dito muna tayo sa gitna ng isang mataong pamilihan sa kabisera ng probinsya kung saan ang karangyaan ay pilit na ipinapakita ng isang babaeng puno ng ambisyon. Habang naglalakad kasama ang kanyang bodyguard, binitawan ni So Ho Yang ang kanyang dambuhalang pangarap habang pinagmamasdan ang paligid. Wika ni So Ho Yang, ang ganda ng araw. Napakaganda sigurong magkaroon ng maliit na kastilyo rito. Gagawin iyon ng fortress leader para sa akin, hindi ba? Ngunit bumasag ang isang seryosong babala mula sa kanyang gwardya na yayanig sa kanyang mood. Wika ng guard, Miss So, bumalik na tayo ngayon. Sinabi ng manggagamot na hindi ka dapat ma-expose sa malamig na hangin. Lumalamig na ang hangin. Sa tingin ko ay pinakamabuting huwag ka nang lumabas. Literal na nainis ang Kerida at binitawan ng isang matalim na banat. Wika ni So Ho Yang, matagal ko na itong nararamdaman, pero, hindi mo talaga ako masyadong nirerespeto, no? Siyempre naman, nirerespeto ko kayo, mabilis na sagot ng gwardya. Napakalupit na pagpapaalala ng katayuan. Diniinan ni So Ho Yang ang kanyang posisyon ng may dambuhalang kumpiyansa, sa tingin ko ay nakalimutan mo na, pero ako ang Kerida ng fortress leader. Teknikal na ako ang kanyang pangalawang asawa. Ayos lang na mag-alala ka para sa akin, pero pakiusap, dapat alam mo ang iyong lugar. Hinarap siya ng gwardya nang may matikas na paninindigan at babala tungkol sa mga kaaway. Wika ng guard, tatandaan ko yan. Gayunpaman, ito ay isang palengke. Ito ang kabisera ng probinsya, kaya maraming tao ang pumupunta at umaalis. Maaari kang maging target ng mga kaaway. Bumanat muli si So Ho Yang nang may napakakalmadong tono pero puno ng awtoridad. Wika niya, yan ang dahilan kung bakit ka kasama ko. Hindi ba trabaho mo ang protektahan ako? May mga gwardya rin sa malapit na nagpoprotekta sa akin. Kaya nyo namang asikasuhin ang mga kaaway kung lumitaw sila. Nagkakamali ba ako? Yanig ang usapan ng banggitin ng gwardya ang dambuhalang Silent Wind Squad na kasalukuyang naglalakbay. Wika ng guard, tama ka, pero, ganyan ka ba kawalang katiyakan? Kung talagang gusto mong lumabas, pakiusap maghintay ka ng 3 pang araw. Kapag dumating na ang Silent Wind Squad dito sa loob ng 3 araw, napakaseryosong mukha ang ipinakita ng gwardya, pero literal na sumabog ang galit ni So Ho Yang. Sigaw niya, gusto kong tumingin-tingin dito ngayon din. Ngayon na, kailan pa ako makakabalik sa isang malaki at magarbong lungsod na gaya nito? Napakabangis. Mukhang ang katigasan ng ulo ng Kerida ng Steel Blood Fortress ay magdadala sa kanila sa isang panganib na hindi pa nila inaasahan sa gitna ng mataong lungsod. Sa gitna ng mataong kalsada ng Hunan Province, Changsha kung saan ang dambuhalang karwahe ng ating bida ay pormal nang dumating ng may napakabilis. Literal na humarurot ang karwahe sa harap ni So Ho Yang, ang Kerida ng Steel Blood Fortress, dahilan upang mabilis na humarang ang kanyang gwardya para protektahan siya. Wika ng guard, mapanganib yun, Miss So. Napatigil at napatingin si So Ho Yang sa karwahe na dumaan ng walang kurap. Bumanat ang gwardya nang may pag-aalala habang sinusuri ang paligid, napakawalang habas ng kanilang pagmamaneho sa ganitong mataong lugar. Ayos ka lang ba? Ngunit sa halip na matakot, literal na nabalot ng matinding pagkamangha ang mga mata ni So Ho Yang sa tindi ng kanyang nakita. Wika niya, wow, nakakamangha yun. Ngayon lang ako nakakita ng karwahe na ganyan, kahit sa fortress pa. Ang karwaheng yun, kanino kaya yun? Samantala, lumipat ang eksena sa Longdon Pavilion kung saan ang ating bida na si Sorayang ay kasalukuyang nagpapatuyo ng kanyang basang buhok matapos maligo. Wika ni Sorayang, napakasarap sa pakiramdam. Napaka-solid na asaran agad ang samalubong sa kanya mula kay Yosan Green. Wika ni Yosan Green, mas matagal ka pa sa paliguan kaysa sa amin. May OCD ka ba o ano? Nakatulog ako sa loob. Nakakapagod ang paglalakbay rito, no? Tugon ni Sorayang nang may napakakalmadong tono. Pinagmasdan naman ng tapat na si Angwa ang paligid ng may dambuhalang paghanga sa kanyang mga mata. Wika ni Angwa, napakaganda ng garden na ito. Bumanat ang ating bida nang may matikas na paninindigan, well, sinasabing ito ang pinakamagandang inn sa Changsha. Bagaman, talagang napakamahal nito. Dagdag pa ni Angwa habang sinusuri ang klima ng lugar, siguradong hindi gaanong humid at mas malamig dito kaysa sa Divine Cult. Humid pa rin dito, madalas ding umulan dito,
Gayunpaman, hindi ito masamang lugar para tirhan, paliwanag ni Sorayang. Dito na nagpakita ng matalas na hinala si Yosan Green habang dahan-daang umiinom ng kanyang tsaa. Tanong niya, marami kang alam tungkol sa lugar na ito. Nakapunta ka na ba sa Hunan noon? Tumawa lang ang ating bida nang may dambuhalang misteryo para pagtakpan ang katotohanan. Wika ni Sorayang, haha, nabalitaan ko lang. Ngunit sabi niya sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng alaala, nakapunta na ako rito nang humigit kumulang 550 beses. Bumasag ang boses ng isang worker sa katahimikan ng kanilang pag-uusap. Wika ng worker, handa na ang inyong pagkain. Oh, reaksyon ni Sorayang nang makita ang dambuhalang piging na nakahain sa mesa. Literal na yanig ang paningin nila sa tindi ng mga pagkain na parang isang piyesta sa harap nila. Wika ng ating bida, napakasama ng mabuhay lang sa malungkot na beef jerky, hindi ba? Magpakasawa tayo sa pagkain ngayong gabi. Napakabangis. Mukhang ang unang gabi ng ating bida sa Changsha ay magsisimula sa isang engranding kainan bago ang pagharap sa mga panibagong banta sa kanilang daraanan. Literal na napatigil ang hininga ni Angwa sa tindi ng pagkamangha habang tinitingnan ang mga nakahain sa mesa. Wika ni Angwa, wow, napakagaling nito, Yang Lo. Ibig kong sabihin, guard leader. Habang naglalaway sa tindi ng sarap, hindi tumitigil sa paglamon si Yosan Green kahit nagsasalita siya. Tanong niya, anyway, kailan tayo aalis? Hinarap siya ni Sorayang nang may napakakalmadong tono at binitawan ang mabilis na sagot. Wika ng ating bida, bukas. Ganoon ka bilis. Gulat na reaksyon ni Yosan Green. Hindi pa ba sapat ang isang araw? Balik na tanong ng ating bida habang nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Tumingin si Dongpil sa ating bida nang may matikas na paninindigan para kumpirmahin ang kanilang susunod na hakbang. Wika ni Dongpil, kung ganoon, tutuloy ba tayo sa Hilaga agad-agad? Napaka-solid na kumpirmasyon. Sagot ni Sorayang, oo. Sa tingin ko ay hindi tayo makakatagpo ng anumang problema sa pagdaan sa Yulu Mountain, pero walang benepisyo sa pag-aaksaya ng oras. Ngunit sa kanyang isip, binalot si Sorayang ng matinding kalkulasyon at pag-iingat. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili habang naniningkit ang kanyang mga mata, masamang ideya ang manatili sa isang lugar sa mahabang panahon bago tayo makarating sa Shanxi. Narito tayo sa gitna ng Zhongyuan, kaya ang isang martial artist na sapat ang galing para mabasa ang demonic energy ni Ma Dongpil ay maaaring lumitaw anumang oras. Maaaring magaling siya sa pagtatago nito, pero sa totoo lang ay napakahirap itago ng demonic energy. Bagamat malabo, kung makakasagupan natin ang Silent Wind Squad, tiyak na mapapansin nila si Ma Dongpil. Bumanat muli si Yosan Green nang may napakalupit na gana sa pagkain. Wika niya, pwede pa bang umorder ng madami? Literal na napatigil ang ating bida sa tindi ng gulat. Wika ni Sorayang, tapos ka na agad? Gaano ba kalaki ang tiyan mo? Ano nga, pwede ba o hindi? Matapang na hirit ng dalaga. Sige na, isa kang halimaw, sagot ng ating bida habang napapailing. Biglang natahimik ang ating bida nang may mapagtanto siya sa gitna ng katuwaan. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, ngayong naiisip ko. Hinarap niya ang dalaga at winika, rin. Nagtataka si Yosan Green habang patuloy sa pagmuya. Dito na binitawan ni Sorayang ang isang utos na yayanig sa kanilang gabi. Wika ng ating bida, magsanay tayo mamaya. Bakit? Pagtatakang tanong ni Yosan Green habang binalot sila ng dambuhalang tensyon. Mukhang ang busog na gabi ng ating bida ay mauuwi sa isang madugong pagsasanay bago ang kanilang mapanganib na paglalakbay patungo sa teritoryo ng kalaban. Bago pa man ang lahat, hinarap ni Sorayang si Yosan Green nang may matikas na paninindigan. Wika ng ating bida, gusto kong makita kung ano ang iyong martial limits. Isa itong magandang pagkakataon para matuto. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, biglang nagbago ang hangin sa paligid nang may dumating na mga hindi inaasahang panauhin. Agad itong napansin ni Sorayang, Dongpil, at Yosan Green. Literal na napatigil ang ating bida at dahan-daang ibinaba ang kanyang chopsticks sa mesa habang naniningkit ang kanyang mga mata. Guard leader, tawag ni Dongpil nang may pag-aalerto. Oo, maikling tugon ni Sorayang. Napakalupit na obserbasyon ang pumasok sa isip ng ating bida. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang pinapakiramdaman ang dambuhalang presensya sa labas, tulad ng inaasahan sa Hunan.
Makatagpo ng isang martial master na ganito kahusay sa isang pavilion, mayroon ding 50 first-rate guards na naka-standby, malamang ay may kasama silang mahalagang bisita. Bumasag ang boses ng isang worker na tila nanginginig sa kaba. Wika ng worker, pasensya na sa pag-abala, pero may gustong makipagkita sa inyo. Ano ang gagawin nyo? Nagbigay ng senyes si Sorayang kay Dongpil. Bumanat si Dongpil nang may napakakalmadong tono para paalisin ang mga istorbo. Wika ni Dongpil, kumakain kami, kaya pakisabi sa kanila na bumalik na lang bukas. Ngunit yanig ang buong silid nang biglang pumasok ang kerida ng Stillblood Fortress kasama ang kanyang tauhan. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Tigil ng worker na binaliwala lang. Wika ni So Ho-yang nang may mapaglarong tono, kumakain pala kayo. Literal na naging wildfire ang talam ng titig ni Yo Sangrin sa nang himasok, habang si Angwa ay napatigil sa gulat. Ang ating bida naman ay nanatiling tahimik at inoobserbahan lang ang bawat galaw ng mga ito. Napakakapal ng mukha ng kerida sa kanyang sumunod na hirit. Wika ni So Ho-yang, hihingi ako ng paumanhin. Alam kong nagiging bastos ako, pero talagang curious lang ako. Pasensya na, ho-ho. Dahan-daang lumapit si Dongpil para harangan ang mistress. Bulungan agad ang dalawa sa gilid dahil sa tindi ng inis. Wika ni Yo Sangrin, hihingi siya ng paumanhin, pero hindi naman tunay na nagsisisi ang tunog niya. Dagdag pa ni Angwa, hindi man lang niya sinusubukang magmukhang masama ang loob niya. Nagbigay pugay si Dongpil pero binitawan ang isang napaka-solid na pagtanggi. Wika ni Dongpil, paumanhin, pero pagod na sila mula sa ilang araw na paglalakbay. Hindi ko alam kung sino kayo, pero pakiusap huwag niyo nang aksayahin ang aming oras. Wika niya, kayo ang mga sumakay sa dambuhalang karwahe na yon, tama? Literal na naguluhan si Dongpil sa tindi ng kuryusidad ng babae. Wika ni Dongpil, oo. Napakabangis. Mukhang ang karamyan ng kanilang karwahe ay nagdala ng atensyong maaaring maglagay sa kanila sa panganib sa gitna ng hunan. Habang sinusuri ang bawat sulok ng sasakyan, binitawan ng kerida ang kanyang dambuhalang obserbasyon. Wika ni So Ho-yang, sabi ko na nga ba? Napakagaling na karwahe nito. Mukhang ordinaryo sa unang tingin, pero napakahusay ng pagkagawa at ang mga decolor na detalye. Isa itong masterpiece. Ganyan dapat ang mga masterpiece. Ang pagiging magarbo ay hindi masterpiece. May dangal at dignidad sa pagiging simple. Ganyan ang inyong karwahe. Napakalupit na pilosopiya tungkol sa pagmamay-ari. Dagdag pa niya, ang pinakamahusay na masterpiece ay walang kwenta kung hindi alam ng may-ari ang halaga nito. Sa huli, sa tingin ko ang halaga ng isang masterpiece ay nakadepende sa may-ari. Bumanat si Dongpil nang may napakakalmadong tono para pababain ang halaga ng kanilang gamit. Wika ni Dongpil, siguradong ginamitan ito ng pagsisikap at oras, pero kahit sinong artisan ay kaya, literal na napatigil ang mistress at binalikan si Dongpil ng isang mapanghamak na tawa. Wika ni So Ho-yang, sabi ko na nga ba? Hindi mo alam ang tunay na halaga ng karwahe na ito. Kung ako ang magiging may-ari ng karwahe na ito. Ngunit yanig ang buong lugar nang biglang sumabat si Yo Sangrin habang patuloy sa kanyang masarap na pagkain. Wika ni Yo Sangrin, so, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Napakalupit na gulat ang rumesponde mula kay So Ho-yang. Lumipat siya sa gilid dahil nakaharang si Dongpil sa kanyang paningin. Wika niya, ano? Pinakyut naman ni Yo Sangrin ang kanyang sarili habang binitawan ang matapang na tanong, tinatanong kita kung ano ang punto mo. Sabi ni So Ho-yang sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa pagkamangha, pambihira. Hindi ko akalain na may ganito kagandang tao na umiiral sa mundong ito. Agad siyang umiling para bumalik sa kanyang huwisyo. Sabi niya sa kanyang isip, hindi. Ano naman kung maganda siya? Ang lakas ng loob niyang sumagot sa akin. Dito na binitawan ni So Ho-yang ang kanyang dambuhalang pakay. Wika niya, magiging direkta ako. Ibenta niyo sa akin ang karwahe. Babayaran ko ang presyong hihingin niyo. Huwag kayong mag-alala. Napaka-solid na pambabara ang isinukli ni Yo Sangrin. Wika niya, teka. Hindi mo man lang alam kung anong uri ng karwahe yan, at gusto mo agad itong bilhin dahil lang nagustuhan mo. Napakabangis. Mukhang ang lihim na combat carriage ng ating bida na gawa ng Tang Clan ay naging target ng isang babaeng walang pakundangan sa pagpapakita ng kanyang kayamanan.
Bumasag ang boses ni So Ho-yang nang may napakakalmadong tono pero bakas ang matinding pagyayabang habang hinarap ang ating bida. Wika ni So Ho-yang, hindi ko alam. Kapapaliwanag ko lang sa iyo na ako ay isang napakanobleng tao na nakakakita ng tunay na halaga ng mga masterpiece. Napakalupit na pambabara ang isinukli ni Yosan Green nang walang kakurap-kurap. Wika niya, well, wala akong pakialam kung ano ang katayuan mo. Babayaran ko ang presyong hihingin mo, kaya huwag, nanginginig na hirit ni So Ho-yang na hindi man lang natapos. Literal na pinatigil siya ni Yosan Green nang may dambuhalang awtoridad. Wika ng dalaga, hindi ko ito ibebenta. Nope, wala akong pakialam kung mag-alok ka man ng 1 o 10 milyong yang. Hindi ko ito kailanman ibebenta. Okay. Pumasok ka rito nang walang pahintulot, at ngayon gusto mong ibenta ko ang aking karwahe. Ano bang klaseng pag-uugali yan? Pakiusap, umalis ka na ngayon din. Yanig ang buong silid sa tindi ng gulat ni So Ho-yang. Wika niya habang nanlilisik ang mga mata, Ho. Ikaw, alam mo ba kung sino ako? Dito na bumasag ang isang lihim na babala mula sa kanyang gwardya gamit ang distant whispering technique. Wika ng guard, Miss, hindi niyo pwedeng ibunyag ang inyong pagkakakilanlan. Literal na napaatras ang dila ni So Ho-yang sa gulat. Sabi ng gwardya sa kanyang isip habang seryosong sinusuri ang sitwasyon, mabibingit siya sa panganib kung ibubunyag niya kung sino siya. Tinitigan niya ang tapat na si Dong Pil at nagpatuloy ang kanyang pagninilay, ang lalaking yun, maaaring mukhang awkward siya, pero tiyak na isa siyang bihasang martial artist. Sa pinakamabuti, kasing husay ko siya. Sa pinakamalala, mas malakas pa siya sa akin. Kung ang mga taong ito ay may anumang galit sa Steel Blood Fortress, baka saktan nila siya. Mabilis na namagitan ng gwardya para mailigtas ang sitwasyon. Wika ng guard, alis na tayo, miss. Dahan-daang tumalikod ang dalawa para lumisan. Pero binitawan ni Yosan Green ang pinakamabigat na saksak sa dangal ng kerida. Wika ni Yosan Green, gaano ka ba dapat ka-immature para umasta ng ganyan ka-unsophisticated at walang kultura? Akala ko magkakaroon ako ng indigestion sa tindi ng pagka-annoying niya. Napakalupit. Literal na napatigil ang mundo ni So Ho-yang nang marinig ito. Napansin ng gwardya na ang kanyang mistress ay nanginginig na sa tindi ng galit na naramdaman. Wika ng guard, Mace. Napakabangis. Mukhang ang unang gabi ng ating grupo sa Changsha ay nag-iwan ng isang dambuhalang kaaway na nanginginig na sa puot at kahihiyan. Matapos ang matinding asaran, pilit na pinigilan ni So Ho-yang ang kanyang nanggigigil na galit at binitawan ng isang plastik ng ngiti para harapin ang grupo ng ating bida. Wika ni So Ho-yang, nagkamali ako ng malaki. Naabala ko ang oras ng pagkain ng mga taong napaka-sophisticated at may kultura. Ililibre ko kayo ng pinakamahal na pagkain dito bilang tanda ng paumanhin. Hindi na kailangan, tipid na sagot ni Yosan Green habang nanatiling matikas ang kanyang paninindigan. Napakalupit na banat ang isinukli ni So Ho-yang nang may dambuhalang kumpiyansa. Wika niya, hindi, pakiusap tanggapin niyo. Kailan pa makakatanggap ang isang dalagang walang alam sa mundo ng ganitong pagtrato mula sa magiging asawa ng Steel Blood Fortress leader? Literal na napasinghap at gulat na gulat sina Angwa at Yosan Green sa tindi ng revelasyong ito. Yanig ang buong silid. Wika ni Dong Pil sa kanyang isip, asawa ng Steel Blood Fortress leader. Bumanat muli ang mistress ng may mapanghamak na tono, ituring niyo ang inyong mga sarili na mapalad. Ang aking pamilya ay nakatira lang sa malapit. Ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang timpla ni Yosan Green. Maging si Angwa ay napatingin sa kanya nang may dambuhalang gulat dahil sa biglaang pagbabago ng kanyang asal. Wika ni Yosan Green, wow! Nabalitaan ko na ang Steel Blood Fortress leader ay lampas 60 na. Ang matandang hakluban na yun. Napakalupit na pagkakamali. Literal na napatigil ang mundo ni So Ho-yang dahil sa maling interpretasyon ni Yosan Green. Bilang huling saksak, binitawan ni Yosan Green ang isang linyang yayanig sa dangal ng leader ng fortress, isa siyang ganap na magnanakaw. Paalala, isang bansag ito para sa mga lalaking nakikipag-date sa mga babaeng hamak na mas bata sa kanila. Napakabangis. Mukhang ang pagtatangkang magmayabang ni So Ho-yang ay nauwi sa isang napakalupit na insulto na tiyak na magpapausok sa kanyang ilong sa galit. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.